Magandang araw po. Meron tayong mahalagang payo ngayon. Paano tayo makakabalik sa trabaho na ligtas ang bawat Pilipino. Napakahalaga po to para sa employer at empleyado. Pwede natin ipapanood itong video. Para sa employers, bago bumalik ang mga empleyado, hindi po basta-basta ngayon. Kailangan, para safe, i-interviewin muna natin, i-assess natin. Yung empleyado nyo ba, may sintomas ba nung last 2 weeks, last 14 days, nagkaubo, nagkalagnat ba? May contact ba siya sa isang taong possibly may PUI o may sakit? Diba? Dapat siguraduhin din natin hindi siya nagsisinungaling, nagsasabi ng totoo kasi pwede niya itago yung symptoms niya. Gusto niya makapasok. Eh kung merong isa makalusot na may sakit pala, pwede niya mahawa ang iba. Kaya delikado yon. Ano ang health condition ng empleyado? May edad na ba? Above 50? Kasi kung meron siya mga sakit, tapos above 50, above 60, considered vulnerable siya. Mas high risk siya. So, pwede ba sa bahay nila siya magtrabaho o medyo na sa ibang lugar? Kasi pag nagkasakit, malaking magiging gastos. At yung empleyado ba, marunong na ba siya mag-practice? Paghugas ng kamay, pag-alcohol, pagsuot ng mask, masunurin ba? Kasi kailangan sumusunod dun sa mga tamang gawain. Ituturo din natin sa mga empleyado, wala mo ng handshake, no handshake policy. Alam ko mahilig tayo magbiro, pero yung mga tapik-tapik, medyo iwas-iwas muna. Hindi porke wala kang sintomas ay safe na. Yan ang problema ngayon. Pwedeng walang sintomas, walang ubo, walang lagnat, kabataan, malakas ang katawan, pero carrier pala nung virus. So, yan po ang problema. Pwede pala, hindi lang niya naramdaman, pero dumaan pala sa kanya yung sakit. May panahon nakakahawa siya. So, no handshake pa rin para sa lahat. 1 to 2 meters para sa lahat, kahit healthy. Lagi magsusuot pa rin ng face mask. Yan ang regulation natin, lalo na pag nag-uusap. Mag-ingat sa paghawak-hawak ng mga gamit, paghawak-hawak sa kamay, hand washing, maggamit ng alcohol. So, tuturuan natin yung mga empleyado. Pero alam naman natin, kahit sabihan natin, hindi lahat susunod. Kaya napakahalaga sa mga employers, mag-assign kayo ng isang bisor, parang supervisor or health monitor. Siya ang magbabantay sa mga tao at siya mag-gently remind, magsasabi, uy, wala mo ng kumpulan dyan, di ba? Nag-uusap kayo, 1 meter away, wala pa, hindi pa kayo nagsusuot ng mask, baka pwede sumunod tayo. Diba? Kasi kung di sila susunod, nagkamali tayo habang meron pang COVID sa atin, maraming COVID doon sa lugar, hindi nang ingat. Baka isang tao makakalat sa 50 people, sira yung trabaho. Diba? Kaya dapat sumunod lahat. Kaya may taga-bantay at taga-remind. Ang mga workers, ito po, pwede nyo siya i-organize, baka mas maaga yung pasok ng iba, mas late yung iba para hindi magkumpulan lang sa pasukan, sa labasan. Separate din ang breaks. Yung iba, alas 11, alas 12, alas 1, para hindi magkumpulan sa canteen, hindi magkumpulan sa bathroom, sa CR. Isa lang ang gagamit dapat ng CR, di ba? Pila-pila. Ang office nyo, dapat well-ventilated o doon sa warehouse. Well-ventilated, mahangin, mas open air, mas maganda po, mas safe. Open yung window, open yung door, mas safe. Pag sobrang init, pwede naman mag-aircon, pero dapat mas malayo pa rin. Mas malayo ang lugar. Kasi pag close space nga, mas may chance makahawa. Kung di kayo makakalayo ng 2 meters away sa iba, di ba, may mga office masikip, at least merong mga physical barrier. May harang, may kahoy, o may plastic na cover na nilalagay. Pwede rin yon. Tapos mag-a-assign tayo ng tao na maglilinis ng office bago ang pasukan at tapos ng office hours. Clean and disinfect, sabon at tubig, hugasan yung mga lugar para ligtas. Kasi nga, ang COVID virus, pag merong umubo o baka sa laway lang, pwede manatili sa gamit 2 days, more than 2 days, nandun pa eh. So, kailangan nililinis po. Ito po, kailangan kompleto. May tissue, may gamit, may alcohol, may lugar para maghugas, may tubig, may sabon. Meron dagdag pa yung kaibigan natin, si Dr. Edsel Salvania. Actually, expert siya, hindi na sa Pilipinas. Kilala din siya sa abroad. Infectious disease expert. Nagsalita na siya sa TED Talk. Meron siyang pinost na maganda. Sabi ko nga kung pwede ko i-share sa kababayan natin. Kung paano magiging mas safe pa. Bukod sa sinabi kong payo,
meron pa siyang dagdag payo tungkol sa testing. Important yung pag-screening ayon kay Dr. Edsel. Basta walang sintomas sa loob ng 14 days, mababawasan yung pagkalat ng COVID up to 80%. Dapat walang symptoms yung mga taong papasok in the last 14 days. Yung antibody testing kasi hindi pa siya perfect ngayon. Pwede pa siya ma-miss. Siyempre, marami kasing klase, so hindi pa siya 100%. Kaya mas importante pagsuot ng mask, pag-iwas 3 to 6 feet away, maghugas ng kamay, good ventilation, sinabi rin to ni Dr. Edsel, daily i-check kung may sintomas, at lilinisin yung lugar ng office. Pero sa isang building or sa office, pwede natin i-check I-sample natin ng PCR test ang ilang pasyente. Sabi nga niya sa building, pwedeng 10 people i-check. Para makita lang, baka lang just in case may mag-positive. Yung mga walang sintomas na pumapasok, kung biglang may nag-positive doon sa kanila, sa PCR, ibig sabihin, may virus sila. Meron sila ng virus, pero walang sintomas. Nakakahawa sila. So, oras na may mag-positive, papaalam natin sa experts kung anong gagawin. Kung check ba lahat, kung anong gagawin. Pwede rin naman yung antibody testing sa mga empleyado every 14 days, every 2 weeks. Pero hindi na lahat. Mga ilang percent. Siguro, para sa akin, 10%, 20%, pwede natin i-check para malaman lang. Baka mamaya merong negative, tapos nag-positive, wala namang sintomas. Ibig sabihin, may kumakalat ba na infection doon sa lugar, sa mga empleyado nyo, malalaman natin with this test and this test. Ang problema, hindi natin pwede i-check lahat. Gusto niyo i-check lahat, pwede. Kailan napakamahal? May 1,000, may 2,000, may 4,000. Kung 4,000 yung test, 100 yung empleyado nyo, di 400,000 na yun. Wala na, lugi na po. Diba? So, kailangan may sintomas o wala, isipin nyo na posibleng positive ang isang taong kausap mo kahit healthy siya at wala siyang sakit. Lalagay nyo lagi sa ito po. Accept nyo lang, sabi nga ni Dr. Edsel, lahat pwedeng carrier at walang sintomas. Ganun ang pag-consider. Ito na po ang new normal. Okay? Makakatulong lang yung testing para mas mapasaayos pa natin. Mas ma-detect natin, baka dumadami ang sakit o baka nababawasan yung sakit. Ang pag-iwas sa infection, kailangan sa bahay, sa office, pag-commute nyo, kaya sinabi ko nga yung marunong na hygienic practices, pag-commute, pag nasa bahay, nasaan kang lugar, maingat ka ba? Para mas hindi ka mahawa. Meron pa ako mga dagdag na tips para sa inyo. Pag sa office, open window, 1 to 2 meters away. Ito po, lumang picture to, kaya wala pang mask. Dapat mas malayo. Mas maganda magtrabaho sa bahay, mas safe. Ito, by computer na lang ang mga meetings, mas safe yan. Ito, mga meetings, wala nang personal interaction. Sa mga schools, lectures, pwede naman yung ganito, magmamask kayo, medyo malayo, pero mas safe pa rin kung open air. Ito kasi medyo close. Although medyo high ceiling siya, pwede naman, mas maluwag yung lugar kasi mas maganda Meron nga certain space dapat yung tao. Ito po, pag open air, sa mga registration, sa mga, mas maganda po sa mga gym, basketball court tayo, pwede doon, mainit yung lugar, malayo-layo, nakamask, di ba? Huwag magkukumpul, mas safe po doon ang tao. Sa eskwelahan, yung ganito, nakamask sila, pero kahit medyo malapit at medyo dikit-dikit, hindi pa rin po ganun ka-safe Ay kung ganito sa Pilipinas, lalong hindi po safe, hindi po pwede ganito. Sa mga tindahan, kahit sa offices, pwede kayo maglagay ng mga plastic. Malaking tulong po yun. May tulong yun. Lilinisin nyo lang afterwards. Kahit paano may physical barrier na para hindi pumasok sa iyo. Kung sino man may sakit na walang sintomas. Call centers, dapat may mask, dapat mas malayo o pwede sa bahay na lang. Ito, ang dami nating factory workers. Ito po, dapat mas malayo. Tulad ng sinasabi ko, yung paghuhugas ng kamay, pagsuot ng mask at iba pang mga measures. Pag ganito, construction workers, okay po yan. Safe po yan. Sa transportation, sa bus, sa jeep, nakamas, nag-iingat, at medyo malayo-layo. Sana po nakatulong tong tips para makagawa tayo ng mga pagbabago sa office ninyo para ligtas po kayo. Ngayon, kung mayroong magpa-positive doon sa mga test na binanggit ko, kailangan natin i-consult pa yun sa mga experts tulad ni Dr. Edsel para malaman na, pwede naman magtrabaho, kailangan ba i-test ang mas marami?
safe ba o hindi safe. Sana po nakatulong tong tips. God bless po.